Buong pwersa ng PNP ang handang gamitin ng DILG para arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ang utos ng Department of Justice na arestuhin ang senador matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong temporary restraining order kaugnay sa warrant ng International Criminal Court. Nagbabala rin ng DOJ sa mga posibleng tumutulong kay de la Rosa na magtago. Saksi si Darlene Kai. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Ipinaaresto na ng Department of Justice sa mga alagad ng batas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling niyang temporary restraining order at status quo ante order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Wanted si de la Rosa ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police o PNP ang pakikilusin para rito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni de la Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni de la Rosa, kwinestyon ang pagpapaaresto ng DOJ sa senador. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. We have to respect our Constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si de la Rosa. By the sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni de la Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si de la Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant. Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte, ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Sakaling maaresto si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice. Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. Sabi naman ng DOJ, These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. noong May 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama raw niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Ayon naman sa eksperto, pwede raw mapanagot si Padilla. Kung idadrag nila itong pangalan ni Senator Robin Padilla, po pwedeng masampahan siya kasi ng kaso ng obstruction of justice at po pwede rin siyang sampahan ng kaso sa Senate Ethics Committee. Posible raw itong magkaroon ng epekto sa impeachment trial, gayon din ang pagkawala ni De La Rosa. Yung hindi niya participate doon sa oath-taking, which means na legally speaking, hindi rin siya po pwedeng makaboto. From 23, right now we'll have only 22, at yun, bababa din yung bilang ng from 16 to 15. So malaking implication ito sa tatahakin itong impeachment trial. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi.